Tanong ko lang po kung nababasa po ba ng demonyo ang naiisip ng tao? Isa pong napakagandang katanungan na kung nalalaman nga ba talaga ng demonyo or ng dyablo ang ating mga iniisip, ang ating mga haka, na kung ito ba ay lantad sa kanyang harapan, na marami po sa atin ay hindi pa rin nalalaman ang kasagutan dito. Kaya tara mga kaibigan, mga kapatid, alamin natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. According sa Bible, hindi rin po basta-basta ang dyablo. Makapangyarihan din po ang dyablo. Marami siyang taktika, marami siyang mga devices upang tayong mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay gibain niya at dayain niya sa mga bagay na hindi gusto ng Diyos at doon lamang sa mga gusto niya. At dito mga kaibigan, mga kapatid, ang sinasabi ng Biblia, "And Satan stood up against Israel and provoked David to number Israel." Ito po yung isa sa pagkakasala ni David na binilang niya po yung Israel mula sa Beersheba hanggang sa Dan. At ito po ay hindi nagustuhan ng Panginoon. Pero kung makikita po natin dito sa Chronicles, ipiniliwanag po dito kung bakit nagawa ni David ang bagay na yon, dahil po siya ay prinubok ng dyablo ni Satan. At ibig sabihin mga kapatid, siya ay naudyukan. Ibig sabihin, hindi po nababasa ng dyablo yung naiisip ni David, pero kaya niyang udyukan ang tao para gumawa ito ng kasalanan sa harapan ng Panginoon. Dahil ang tunay na may hawak na ating mga desisyon ay tayo pa rin. Pero kaya po tayong udyukan ng dyablo na gumawa ng hindi maganda at gumawa ng hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Tulad na lamang po na nangyari kay David, at yan po ay hindi nagustuhan ng ating Panginoon. But Peter said, "Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land?" Dito po binanggit na sinabi po dyan, Satan filled thine heart. Alam niyo po sa Biblia, hindi po lahat ng sinasabing heart dyan ay pumapatungkol po sa ating emosyon o kaya pumapatungkol sa ating literal na puso. Karamihan po sa sinasabing heart sa Bible, mga kapatid, ay tumutungkol po yan sa ating sarili or sa ating pag-iisip mismo. So ibig sabihin na ito po si Ananias ay na-filled, napuspos po ni Satan. Ibig sabihin, hindi po yung banal na spirito yung pumuspos sa kanyang kaisipan, kundi ang pumuspos po sa kanyang kaisipan ay yung mga haka at mga devices ng dyablo. Kaya nagawa niya po na magsinungaling sa Holy Spirit. At dito po namatay si Ananias. At dito mga kapatid, hindi pa rin po kayang basahin ni Satan yung ating mga isipan. Pero kaya niya pong puspusin, i-field or lamanan yung ating pag-iisip na mga masamang gawain. Tulad na lamang po na nangyari kay Ananias. Kaya alam niyo po, ang dyablo mga kapatid, alam na alam po niyan yung ating mga kahinaan. Alam na alam po niyan kung saan tayo aatakihin. Kaya nga po, doon sa kung saan tayo mahina, ay ibinibigay dapat po natin yan sa Panginoon upang ang Diyos ang ating maging depensa sa mga taktika ng kaaway. Dahil sabi po ng Bible, "Greater is He that is in me than he that is in the world." So ibig sabihin, wala pong kakayanan ng dyablo pagdating sa ating Panginoon. Ni katiting ay hindi po siya uubra. Pero tayo sa harapan ng dyablo ay hindi po tayo mananalo sa ating sarili kung wala ang ating Panginoon. So yan po yung malinaw na kasagutan. Hindi po kayang basahin ng dyablo ang ating mga iniisip, pero kaya niya pong basahin yung ating mga galaw. Kung paano tayo kumikilos sa ating Panginoon, kung saan tayo mahina, ay doon niya tayo aatakihin. "The heart is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his ways, and according to the fruit of his doings." So ang klarong kasagutan po doon sa tanong na kung nababasa ba ng dyablo ang ating mga naiisip, hindi po. Pero ang Diyos mga kapatid, alam na alam niya po ang lahat ng haka ng ating mga puso. Natatarok niya kung ano ang laman ng ating mga isipan, kung ano yung ating mga haka. Lahat po ng ating iniisip sa harapan ng Panginoon ay basang-basa po yan ng Diyos. Kaya wala po tayong maitatago sa Panginoon kahit na anong maliit na bagay. Marahil ay pwede kang magtago sa tao ng iyong mga kasalanan, pero hindi sa harapan ng Diyos. Marahil pwede kang maglihim sa mga tao, pero hindi sa harapan ng Diyos. Marahil marami kang plano na hindi mo inihahayag sa mga tao, pero alam yan ng Diyos. Kaya kapatid, lahat po ng ating iniisip, lahat ng laman ng ating puso ay alam na alam po yan ng Panginoon. Kaya dito po sa lesson na ito, ang dyablo ay pwede kanyang i-provoke,
Kaya ka rin niyang puspusin ng kanyang kasamaan. Kaya alam niyo po, dapat tayo bilang mga Kristiyano, hindi dapat tayo napupuspos ng dyablo, kundi napupuspos po tayo ng banal na espiritu. Dahil ang tunay na nakakabasa ng ating mga isipan, walang iba, kundi ang ating Panginoon Diyos. Nawa, naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.